this life brings, but just to be the workmanship of God, to know is with me, to know is for me, and I can't begin to comprehend just why you chosen me, but I spend 1,000 lifetimes giving thanks. Magandang hapon pong muli sa lahat po ng ating mga nanonood sa ating pong programa na ayon sa kasulatan, gabay sa kalusugan, at muli po ay sama-sama po tayong muli sa loob ng ilan na lang ba? Isang oras ng ating pong pag-uusapan na may kinalaman po sa ating health. Ayan, sa lahat po ng mga nanonood, dawa po ay ang lahat ay tumutok po sa ating pong programa sa araw na ito. Hanggang alas 5 po tayo, mga kapatid. So, magandang hapon po, at magandang hapon din po sa aking kasama na si Sister Ana Patalinhog, ang ating pong health leader ng ating pong health dito sa Dasma-G. Good afternoon, Ate Bot. Magandang hapon din sa inyo, mga kaibigan, at Sister Lisa, thank you. At salamat sa aking mga mahal sa buhay, ang unang-una sa Panginoon. Ayan, nagpapasalamat tayo dahil binigyan muli niya tayo ng pagkakataon para makapag-ere ngayon upang makapagturo muli ng mga paraan kung paano magiginhawa ang ating pakiramdam, ang ating kalusugan ay magiging maganda. At nagpapasalamat ako sa aking asawa na nagdala sa akin dito. Ganon din si Mami, kasama namin, at saka si John Lloyd na kung wala siya, hindi kami makakapag-ere. Salamat sa iyo, John Lloyd. At alam mo ba, Liz, tuntua ako kahapon kasi nga, nakakanta na si kuya mo. O, di ba? Ang galing. Narinig uli ang kanyang boses, di ba? Napapasalamat ako sa Diyos kasi siya talaga yung nagpapagaling sa atin. Totoo po yan. Saka napaka-busy kahit busy tayo ngayong linggo na to, kaya lalo na po yung mga nag-participate po sa nakaraan nating evangelism, na talaga naman pong maraming mga taong umattend at nakarinig po ng ating pong mga lectures about po sa health. So thank you po sa mga umattend po. At saka yung mga kasamahan po natin, mga kapatiran po dito sa Dasma-G. So yun, nakakatuwa Ate Bot, kasi talagang patuloy po yung gawain natin, lalo na sa may kinalaman po sa kalusugan, dahil talaga naman po sa panahon ngayon ang dami nagkakasakit, Ate Bot. Tapos ito pa, nakakalungkot kasi kahit ang dami nang sakit na nadidiscover or alam mo yun, yung parang dumadaha po na sa ating mga pangangatawan, ay sinasabayan pa natin ng mga, alam mo, hindi magaganda. 'Di ba? Yung mga chemicals, yung mga toxic sa ating pangangatawan, ay awan ko ba? Siguro nga ay may iba kasi lack of knowledge, ganyan, or nabubuyo lang minsan ng kaibigan o ng barkada, nasasabi, hindi, lang naman yan, para mawala lang ang problema mo. Ito yung kasamahan, isama mo sa buhay mo, parang gano'n. So yun, parang medyo mislead lang po ang ibang tao. Yun po. So sa hapon po na ito ay ang ating pong pag-uusapan ay may kinalaman po kung paano natin aalisin, paano natin lilinisin, paano natin tatanggalin po yung mga laso na pumasok po sa ating pangangatawan. So yung title po ay Cleansing and Detoxification. Ayan po. So bago po tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. So dakila at banal na Panginoong Jesus, kayo po na lumalang na langit at lupa, maraming salamat po sa araw po na ito, O God, na ipinagkaloob niyo po sa amin, na binigyan niyo kami ng panibagong buhay at hininga. Ama, sa mga oras po na ito, hiniling po namin na pagkalooban niyo ko kami ng karunungan at kaalaman po upang maibahagi po ang topic po na ito, na maunawaan po ng mga tao na nakikinig, Panginoon. Ang inyo pong presensya at ang banal na Espiritu po nawang kasama po namin at lumagay sa aming kalagitnaan, at patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala, at ang lahat po ito ay aming idinadalangin at napasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
So yun po. So kung mapapansin nyo po, ilang linggo na po Ate Bot, na ang topic natin ay may kinalaman po sa mga addiction o nga po. Tsaka sa mga masamang habit or yung mga vices po na hindi naman po talaga nakakabigay ng magandang magandang resulta sa ating pong kalusugan. So napag-usapan natin yung about sa cigarette, and then last time din napag-usapan po natin yung sa alcohol, di ba? Oo. O yun. So ngayon naman po, paano ba tayo magkakaroon muli o maibalik muli yung ating pangangatawan sa dating anyo ng ating mga organs sa loob ng ating pangangatawan. So ang sabi po nga dyan, Ate Bot, cleansing, in-identify po natin yung difference po ng cleansing and detoxifying or detoxification. So, ang cleansing po, ang sabi po dyan, ay typically focus on the health of the digestive system, which is responsible for breaking down food and absorbing nutrients. Cleanses can include eliminating certain foods or drinks such as processed foods, alcohol, and caffeine, and incorporating more fiber-rich foods and fluids such as fruits, vegetables, and water. So ito pala yung cleansing, Ate Bot. Kumbaga parang aalisin mo lang yung mga pagkain o tsaka yung mga inumin, katulad ng mga processed foods, alcohol, yan, mga caffeine, tapos papalitan mo lang siya ng mga wholesome na pagkain. Katulad po ng prutas, yan, mga gulay, at saka po ng tubig. Ayan. So yung isa naman po ay yung detoxification. Ito naman po ay our more comprehensive approach to removing toxins from the body. They not only focus on the digestive system but also target different areas of the body where toxins may accumulate, such as the liver, kidneys, and lymphatic system. A detox may involve cutting out certain foods or drinks such as processed foods, alcohol, and caffeine, incorporating sa same lang halos nutrient-dense foods such as fruits, the vegetables, and lean proteins. So parang ang pagkakaintindi ko dito, Ate Bot, yung cleansing, nakafocus lang kung sa ating digestive system. Ang detoxification, halos kung ano man yung parang buong system, kung ano yung system po na affected na po ng mga ganitong mga chemicals or mga toxins sa ating katawan. Katulad nga po ng liver, ng ating kidney, lymphatic system, ng ating brain. So yun po. So para sa iyo, Ate Bot, hindi ko alam ano bang uunahin natin? Cleansing, detoxifying? Sige. Ganito yun, mga kaibigan, mga kapatid. Ang cleansing is, siyempre, dun mag-uumpisa sa ating tiyan. Diba? Sa mga napag-aralan natin. Kasi nga, yun ang second brain natin. At dyan lahat, ng system natin, may, kumbaga, naka-chain, o naka-dikit. Ano nga ba tawag dun? Yung... Naka-connect, yun. Good, thank you. Naka-connect lahat ng ating system sa tiyan natin, Ayun po. Kaya, ang kailangan, kung gusto mong linisin, halimbawa, ang iyong liver, unahin mo yung tiyan mo. Diba? Doon mag-uumpisa ang lahat sa digestion. So, yun yung cleansing. Ngayon, ang detoxification naman, yun nga, sabi dito, ay mas malalim na paraan. Kumbaga, parang yung cleansing is ibabaw lang. So, yung malalim, yung detoxification. Kasi nga, kapag nalinis na yung source, ng pinanggagalingan, tulad ng tobacco, alcohol, syempre sa tiyan yun pupunta, di ba? Kung malilinis mo yung tiyan mo, syempre, yung mga connection ng mga system natin ay malilinis din through detoxification. Kasi nga, babaguhin mo na yung kinakain mo o pinapasok mo sa katawan mo. Kumbaga, yung whole foods na, sabi nga ni Hippocrates, di ba, ang let be your food be your medicine and your medicine be your food. So, kapag ginawa na natin ang tamang pagkain, gagaling na tayo, di ba? Yun ang mangyayari sa detox, Yan. At saka yung detox, from kung ano yung naging sakit mo nung bata ka pa hanggang sa tumanda ka ngayon na nalaman mo ito, yung tamang pagkain, tamang pamumuhay, doon sisimulan ng cleansing, ng detox yung
paglilinis doon sa simula pa nung bata ka pa. Yun. Kaya magkakaroon ng tinatawag na yung healing crisis. Yung healing crisis. Yan. Lalabas yung mga naging sakit mo noon pa. So, yun ang nakakaano nga, Ate Bot, yung healing crisis na yan. Yung iba kasing tao, kapag naramdaman na parang mas lalo silang lumalala, ang feeling nila hindi effective. Kasi ganyan yung nangyari sa akin. Nung nagkaroon din ako, nag-cleansing din ako, Ate Bot, natatandaan mo. Tapos naglabasan yung mga rashes ko. Kasi may asthma po ako. At saka meron akong rhinitis. At saka yun nga, meron ako mga allergy, ganyan. So, nag-try ako, Ate Bot, ng mag-cleansing for 3 days. So, after 3 days, naglabasan ng rashes ko. So, hindi ko siya tinigil ko siya, at saka, tawag dito, natakot ako nun. So, yun pala yung healing crisis. So, okay lang, dire-diretso lang po. Pero kung lumalala siya lalo, siguro, that's the time, siguro na, kailangan na natin siguro ng mga medical expert. Pero kung halimbawa alam nyo naman na parang lumabas na ng konti na mga tao dito, yung mga toxic kasi yan or toxins yan sa katawan na lumabas, di ba, Ate Bot? Tama. Tsaka ang malalaman mo na ang kaibahan ng healing crisis at yung paglala. Kasi it's a matter of 1 to 3 days lang naman yung healing crisis. Hindi yan lalala talaga. Mawawala. Kasi kaya nga kinikleanse nga eh. Di ba sa bahay, pag nagki-cleansing ka, una madumi talaga, maalikabok, di ba? Pero pag natanggal na lahat ng dumi, di maganda na. Ganun din yung sa katawan natin. Totoo yun. Parang alam mo, pat walang katapusan, pat lalong-lalong kumakalat yung bahay. Lalo pag naglilinis ka na cabinet. Parang alisin ko na, linisin ko to. Pag nakita mo, pat parang hindi maayos. Ang tagal bago malinis. So, ganun din po yung sa katawan. Imagine nyo po kung ilang years po tayong ganun, ilang years na ganun yung ginagawa natin sa yung mga, kumbaga sinasabi nga nila, garbage daw yung nilalagay kapag kumakain tayo ng ganitong mga klaseng pagkain. So, garbage, basura siya na pinapasok natin sa katawan. Ang hirap po niya, lalo kung alam mo, mag-plug na yan. Di ba parang sa mga di ba? San ba nga yan yung sa mga drainage natin dito sa Di ba ang hirap, yung mga barabara, ang hirap tanggalin na yan kapag naipon na siya. So, ganyan din po sa ating katawan. Ayan. So, kapag po tayo nag-under po ng cleansing and detoxifications, so meron pong nababago or meron pong reaction yung ating katawan. Tama. So, dahil nga po, syempre, nasana yung katawan natin. For example, pag-uusapan natin yung sa alcohol, yung detoxification po at saka cleansing po sa alcohol users, mga gumagamit or umiinom po ng alcohol. So, kapag in-stop po natin, kasi nasanay na nga yung katawan natin, Ate Bot, halimbawa, yung katawan nyo na umiinom kayo, may alcohol kayo everyday sa katawan ninyo. So, kung matitigil po yan, magwi-withdraw. So, makakaramdam po ng mga ilang mga simptomas ang mga tao na ang tinatawag po dyan ay alcohol withdrawal po. So, ang alcohol withdrawal po, ayan, nasaan na ba yun? Ayan. So, inano ko na lang to, Ate Bot, ano ba yung mga na-experience ng tao? Kung ilang oras siya, iba-iba po kasi yan, mga kapatid. Ang pagdi-detox po from alcohol, may iba kasing tao, iba kasi yung response sa kanila. Lalo na kung halimbawa, ikaw ay simula ng natutong uminom, nang ikaw ay bata pa, hanggang sa iyong pagtanda, mahirap po kasi siyang tawag dito, itigil agad basta-basta. Kasi nagkukos po talaga yan siya ng yung mga major symptoms at saka yung mga side effect po talaga na minsan yung iba talagang hindi kinakaya, Ate Bot. May mga ganyan kasi kaming case sa hospital na talagang nagkukos pa ng death sa kanila. Kaya yung ibang tao tuloy, kasi inaano yan parang ini-inform ang mga tao na, naku, pag nag-detox ka, pag tumigil ka sa pag-inom mo, ganito mararamdaman mo, mas lalo kang mamamatay. May ganun Kaya tuloy ayaw tumigil. Iinom na lang ako. So, yun ang nangyayari sa mga tao ngayon. So, ito po yung mga symptoms ng alcohol withdrawal. So, 6 hours after you stop drinking, so magkakaroon po kayo ng mild symptoms and can start as early as 6 hours after you put down your glass. So, they can include, so ito po yung mararamdaman, anxiety, shaky hands, headache, nausea, vomiting, insomnia, and sweating. So yan, ang hirap nito, Ate Bot, Bino mo 6 hours. Kung halimbawa ay pagdating ng alas 8, umiinom ka na, nandun ka na sa kanto, umiinom ka na, di ba? Wala nang ginawa, kundi ginawa mo na siyang tubig, ginawa mo na siyang umagahan yung pag-inom. Meron akong kilalang ganyan, Ate Bot. Parang tingin ko tuloy sa kanya, isang case ng beer. Yun. Parang
alas 8. So, after 6 hours, hindi na ako inom. Mag-stop na ako inom ng alak. Ganun. So, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, mga 2 o'clock, di ba? Mga 2 to 3 p.m. siguro ganyan. Makakaramdam na yung mga tao ng ganun. Ito po yung mga ito yung pinag-usapan po natin ay yung talagang sobra yung pagkonsumo na po ng alcohol sa kanilang katawan. Ay, ng alcohol. So, depende po yan. Kung halimbawa, ka lang naman, occasional ka lang naman, Ate Bot. Yung alam mo yun, minsan sa isang buwan, yung alam mo yun, ka lang. Madali yun. Oo, yun, most likely, hindi ka makakaramdam ng mga symptoms sa katulad ng ganito. Di ba? Kasi parang, naano mo agad siya eh. Kumaga parang nalalabas mo agad yung toxic. Pero kung halimbawa ay talagang, ayun na nga, since 12 years old ka palang umiinom ka na, o diba? So yung katawan mo ay addicted na sa alcohol. So maaaring ito pa lang, 6 hours pa lang na hindi ka uminom, ito na po yung mararamdaman nyo. Ang hirap niya natin, Bot, kasi minsan dahil nga, nagsusuka ka, ang sakit ng ulo mo, so irritable ka. Tapos ang anxious ka kasi parang hinahanap na siya, 'di ba? Ganun naman ang addiction, 'di ba? Yung dopamine level mo, 'di ba? May pathway na kasi sa brain. Oo, may pathway na. So parang kumbaga kung hindi mo siya makukuha o hindi mo siya agad maiinom. So ito yung mga simptomas. Tama. So may madadagdag ka, Ate Bot, yan. Oo. At saka yun nga, since naggawa tayo ng sarili nating pathway sa brain natin, so hahanap-hanapin talaga yun ng brain natin. Mga ilang oras pa lang, uy, yung aking sustenance, maintenance. Yung maintenance mo. Oh, yung vitamins ko, nasaan na vitamins ko. Diba? Ganun yun. Pero kung syempre, pag dinideprive mo, diba, ang parte ng katawan mo, dinideprive mo yung kanyang kinasanayan, talaga magre-reklamo yan. Sasama ang loob niyan sa'yo. Pero, sa katotohanan, tinutulungan mo siya. Kasi nga, ang sabi dito, ang alak daw ay manloloko. Bakit? Oo, tama. Kasi yung mga umiinom, kaya doon sila umiinom, masarap ang pakiramdam nila, Superman sila, pero baliktad pala ang nangyayari. Akala nila, busog sila, yung pala, gutom na gutom yung kanilang mga cells. Kasi nagnanakaw siya ng moisture ng tubig sa bawat cells natin eh. Alam nyo ba yun? Na-discuss mo yun, sis, di ba? So yun, akala mo busog ka, pero gutom na gutom pala ikaw. O di nagkakaroon ka ng malnutrition. Tapos kapag ang akala mo si Superman ka, yung pala ang hina-hina mo. Kung lumakad ka, masuray-suray. Hindi kasi saka Superman, hinahamon mo lahat ng mga taong nakakasalubong mo. Diba lumalakas ang loob kapag lumalakas ang loob kapag umiinom. Sabi nga daw, pag torpe ka daw, uminom ka daw para makausap mo yung nililigawan mo. Sa mag-asawa nga sasabihin nung lalaking manginginom, di ba, mag-uumpisa siyang yung asawa niya, maya-maya tulog na siya. O wala rin nangyari, di ba? So kasi siya depressant. Kaya nga depressant kasi ang alcohol. Sa simula lang siya na parang active ka kasi na-excite mo kasi yung ating brain, na-excite mo yung nervous system. Pero kapag langung-langu ka na, ay ewan ko lang kung... Wala ka talagang magagawa. Oo, di ba, parang andyan na yung kala mo, na-stroke na yung yung tao kasi yung salita niya, iba na. Iba na. Di ba, pabulol-bulol na. Tama. Siya lang yung natutulog na yung mubula na yung bibig. Oo. Sobrang... Sa totoo lang, talagang hindi depressant maganda. Kasi siya. Oo. Kaya ngayon, pag nagwi-withdrawal ka, parang lang yan, alam mo yun, yung mga squatters. Diba? Yung mga sakit na yan, at saka yung mga habit na masama sa katawan natin, mga squatters yan. Pag pinaalis mo yan, lalaban yan ng hindi yan pauhuli ng buhay. Diba? Talagang lalaban yan. Diba? Patayan kung patayan. Pero, kailangan mo talagang maghirap. Kasi pinapasok mo pinahirapan mo rin yung sarili mo. Pahirapan pa rin yan bago umalis. Sabi sa katawan mo, ako naman ngayon. Sige, ako naman. Yan mararamdaman. So yun po mga kapatid, kung 6 hours after po na hindi ka uminom, at ito yung nararamdaman mo. So normal po yan mga kapatid. So tuloy lang po. Wag lang po tayong padadaig sa ating pong tawag dito, yung temperance talaga dapat ay pa-practice natin. And then ito naman po, yung 12 to 48 hours after you last drink. So ito naman, yung more serious problems including hallucinations can start in this time frame and may include hallucinations about 12 to 24 hours after you stop drinking, and seizures within the first 2 days after you stop. You can see, feel, or hear things that aren't there. Para ka palang bangag nito Oo nga, bangag, no? Oo.
pag ito siguro, pero alam niyo mga kapatid, wag po kayong magiging negative ang ano niyo no sa pagdating sa detoxification kasi yung iba nga natatakot kasi ito pala yung mararamdaman nila. Pero alam niyo po kung meron kayong mga support system, yung relative niyo at saka tama po yung inyong alam niyo yung way ng inyo pong pagdi-detox, wag po kayong mag-alala no. May kasamaan po talaga natin ng prayer. Kasi talaga atubot hindi natin talaga kaya to. Kung halimbawa tayo lang, ang hirap po talaga ng mga ganitong klase ng tao na nag-under po ng cleansing and detoxification, yung mga merong alcohol withdrawal po na nararanasan. Kasi katulad yan, magsi-seizure. Pag ganito po yung naramdaman nyo na, siguro po mas mabuti pong yung meron kayong health provider po na tumitingin sa inyo. Actually, may tanong nga dyan natin is it safe na mag-detox sa bahay? Kasi 'di ba ang detox kasi mostly ay may program po 'yan at ginagawa po 'yan sa mga ano nga tawag nga dito, parang ano nga tawag doon sa lugar na 'yun, doon dinadala yung mga rehab. Yun, sa mga rehabilitation center, 'di ba? May mga program po yung mga ganyan na nag-undergo po ng detoxification po sa alak. So yun po. So kung halimbawa ito na yung nararamdaman nyo, so siguro it's time po na tawag dito na tumawag po tayo ng tulong sa ating mga health providers po. Naalala ko naman yung tatay ko. Kasi tatay ko talagang lagi yan lango. Alam mo yun? Lahat sa kanya yung tawag dito, lahat ng sugal, sigarilyo, tawag dito, alak. Tapos mga mamahaling alak pa. As in, talagang sumusura yan pag uwi ng bahay. Pero alam niyo, noong makilala niya ang Panginoon, dumaan din talaga siya sa sobrang, alam mo yun, sumusuka yan ng sukang-suka talaga. As in, kalang mamamatay siya sa pagsuka. Nasa bahay lang yun. Bata pa ako nun, kaya nakikita ko, naririnig ko yung usapan nila ni Mama. Sabi ni Mama, anuhin mo lang ang Panginoon, tutulungan tayo. Nanalangin nanay ko. Si Papa din, nananalangin din siya. Sabi niya, sinumpa niya na talaga. Narinig ko siya sinusumpa ko na talaga tong alak. Hindi ko na talaga iinumin to, sabi niya. Alam niyo, pagkasabi niyang ganun, kinabukasan, sober na siya. As in, wala talaga. Walang symptoms ng withdrawal. Kasi nga, sila sa Panginoon, yung nag-depend. Ayan. Mas maganda kung mag-undergo kayo ng ganito, unahin natin ang Panginoon kasi yung pangako niya sa Bible, totoo yun. Bibigyan ka niya ng grace para ma-overcome mo yung mga sakit at hirap na dadaanin mo sa withdrawal. Kasi ang hirap kaya para kang nasisiraan na ng bait. Kasi nag-hallucinate ka, pero nakakakita ka ng wala naman. Di ba nakakarinig ka ng wala naman nagsasalita. May nararamdaman ka na kung ano-ano nandiyan sa paligid mo. So para tuloy ang feeling mo, tuloy ako ba ay nababaliw na. Ayan. So kaya kumbaga kahit bakit nagkaka-seizures? Kasi siguro nga dahil suka ng suka, di ba? Syempre nawawala yung electrolytes mo. Yung tubig mo sa katawan, nadidehydrate ka. So seizures po talaga. Kasi tumataas pag nadidehydrate po kasi tayo, tumataas po kasi yung temperatura natin sa katawan. So kapag tumaas yung temperatura, natural na magkakaroon po tayo ng mostly ay magkakaroon ng seizure. So next po ay yun, ito naman po mostly po ng mga nag-undergo po ng detoxification, mga 2 to 3 days po ang yung pinaka-severe na symptoms, yung pinaka-severe na alcohol withdrawal. So 48 to 72 hours po after you stop drinking, ito yung delirium tremens or DTS, as you're likely to hear them called, usually start in this time frame. These are severe symptoms that include vivid hallucinations and delusions. Only about 5% of people with alcohol withdrawal have them. Those that do may also have, so yan, may confusion, racing heart, high blood pressure, fever, heavy sweating. So yan po, yung DTS po yung iniiwasan talaga po dyan. Yan po talaga ang binabantayan. Kasi may ibang tao naman po hindi dumadating sa ganitong di ba, sa ganitong time frame. 5% lang. 5% kasi kaya yung ibang talagang alam ko sino ba yung artista na sa ibang bansa yun alam niyo pa yung mga tao na talagang alam yung langung-lango na sa alak, yung talagang addicted na sa alak.
talagang ang karamihan pong family nasisira. Oo, 'Di ba? Trabaho, yung personal mong relasyon sa pamilya mo, relasyon mo sa Diyos, 'di ba? Yan ang karamihan talaga na nagiging problem. Boss, natatawa nga ako nung binasa ko yung ano nito. Sabi, symptoms. Ayan, may mga headache, mga ganyan. Tapos kasama yung divorce. Yung symptoms pala yung divorce. So, kaya nga. Yun. Kaya nga yung iba na talagang yung mga napapanood ko or yung mga nababasa ko ng mga couple, na yung mga alam mo yung mga famous na mga couple na bakit kaya naghiwalay ito? Yung pala may problem yung asawa sa alcoholism, 'di ba? Nagkakaroon ng addiction sa alcohol. So yun, nakakasira talaga siya ng pamilya po, mga kapatid. So wag mo na sabihin natin bakit nagkagulo yung pamilya mo, isisisi mo sa iba. Minsan tanungin natin sarili mo, bakit kaya? Ano ba yung ginawa ko? So, maaaring dahil sa bisyo, hindi lang po sa alak, maaaring sa paggamit din ng drugs, diba? Sa paninigarilyo, diba? Isipin po din natin yung pamilya natin sa loob ng ating tahanan. So, yan po. Kung ito po, mga symptoms na ito ay nararamdaman nyo, kung kayo ay mag-undergo po ng detoxification at talagang halos ay severe po yung inyong alcohol withdrawal. So, yun nga po yung ina-advise namin. Meron pong mga paraan na kaya po dun sa tahanan lang, at may mga bagay naman po na kailangan talaga ay merong mga medical expert po na magbabantay po sa inyo. So yun, para sa iyo Ate Bot, ano bang kasi before daw, in the past daw, ang ganito nga yung detoxification sa rehab nga daw ginagawa. So ngayon parang ini-introduce na nasa bahay na lang. Oo. So may sinasabi which is better nga daw, sa bahay ba or sa hospital na gagawin. Ako siguro mas okay sa akin ako sa bahay, kung halimbawa kung kayo po ay occasional na umiinom o na drinker, user ng alcohol, okay na po sa bahay kasi nandun kasi yung pamilya mo Sino po bang mas sa inyo, 'di ba? Yung magsusuporta, mag-aalaga, 'di ba, yung pamilya nyo, 'di ba? Tsaka yung environment mo, masanay ka doon, mas comfortable ka doon. Kaysa sa hospital, okay lang din, or sa rehab, kaso nandun ka lang sa apat na sulok ng iyong kwarto, 'di ba? Kasi sa mga experience ko, kasi dati yung aking bayaw, yun talagang nakilala na ng kapatid ko, addict, as in addict talaga. Ngayon, siya sa maganda pa talagang facility at mamahalin. Sa Makati. Hindi nila sinasabi ang address, hindi nila sinasabi ko ng pangalan. Parang daw yun confidential. Confidential nga kasi yun. So yun. Alam mo, hindi pwedeng dalawin madalas. Isang beses sa isang buwan lang yata sila magkita ng kapatid ko. Tapos, nung matapos yung program, syempre alam namin, okay na siya. Mas lumala. Bumalik at lumala. Tapos, meron din akong experience sa na siya ngayon, patay na siya ngayon. Pero, before sa awa ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, ay 4 years before siya mamatay, nawala sa kanya yung addiction. Alam mo yung ginawa lang niya? Nagtapat lang siya kasi nabinyagan siyang Adventist. Kasi diba sa atin, before kang magpakasal, kasi ganun yung tatay ko Hindi pwedeng hindi ka Adventist bago mo pakasalan ng anak ko. So, napilitang magpabinyag kahit hindi gusto. So, yun. Alam nyo, decide siyang magtapat sa Panginoon. Ibinuhay niya yung Adventism. Ayun. Naging elder pa sa church nila. O, diba? Yun, 4 years before siya mamatay, sinuko niya sa Panginoon ng sarili niya. At namuhay siya ng walang addiction. As in, finree siya ng Panginoon sa addiction. Diba? Maganda yung ganoon. So, mas maganda sa bahay kasi para sa akin, I agree with you kasi andun yung support system. 'Di ba? Tsaka pag nandoon, lalo lang yung relationship nyo, parang magiging strange na siya sa'yo. Stranger na yung asawa mo or kapatid mo. Kasi ang tagal yung di nagkita walang communication. 'Di ba? Unlike pag nandyan kayo, at saka ang importante, matuto tayo ng paraan
'Diba? Oo. At yung dependent nga tayo sa Diyos. Kasi sabi nga ng Diyos, lahat ng sakit kaya niyang niya pagalingin. Diba? Yun. Have faith lang sa Panginoon. Oo. So yun po mga kapatid. So meron akong papakita lang dito. Ito ay nakita ko lang sa kung ito po yung mga liver. Kasi ang liver po kasi natin, ang unang-unang organs din po talaga na nadadamage kapag po tayo ay umiinom po ng alak, mga kapatid. Siya yung kasi yung nagtatanggal ng toxin sa katawan. So kung halimbawa ang inyong alak ay ginawa nyo ng tubig, ay syempre napapagod din ang atay, 'di ba? So meron lang din siyang capacity kung gaano lang yung nagagawa niya o natatrabaho niya in a day. Kung hanggang saan lang siya. Oo, kung hanggang saan lang siya. Kung makikita niyo po yung healthy liver, yung nasa inyong left, and then yung nasa right, yun yung po yung cirrhosis. 'Di ba? Ito na yung tawag dito, yung nagkaroon ka na ng severe na liver damage na, oo. Kasi yan na yung scarring Ibig sabihin, yung parang nagkaroon na siya ng mga peklat-peklat. O galing na yan sa sa pamamaga, galing na rin yan sa fats. Kasi di ba nga ang alcohol kasi akala natin tawag dito, busog tayo. Pala mataas din kasi sa calories, kaya meron din siyang mga fat deposits na inilalagay sa ating liver. So ito po yung pinaka-actual So nung nakita ko yan, sige nga Brother JL. Ayan, 'di ba? Uy, grabe. Alam mo yung para siya yung sa inihaw. Parang niluto. Sorry po sa mga kumakain ngayon, hindi ko po sinasadya. Uy, kaya pala sunog baga talaga. Oo. At saka ito, atay ito nakakasunog talaga siya ng atay. Sunog din pala, hindi lang sunog baga. Oo, para siyang bato, no? No, sunog atay. So makikita niyo yung una, yun yung normal na liver natin, 'di ba? Makinis siya. Oh. And then yung nasa gitna pa yung fatty liver, pa nagkakaroon na siya ng yellow na yung kulay niya kasi nga sa fats. And then ito na yung cirrhosis. Alam niyo nakuha to talaga actual na liver ito ng mga pasyente na namatay sa ganitong sakit. So yun, yung cirrhosis kung makikita nyo, hindi mo na siya ma-identify as liver. Tama. Natin ba gulo-gulo na siya, no? Oo, kumbaga nakita mo na yung bato-bato na siya. Ayan, so yan. So yan mga kapatid, yan po yung magiging atay nyo kung tayo po ay hindi titigil sa ating pong pag-inom. So kawawa naman po si atay kasi nag-iisa lang yan siya na nagtatrabaho, 'di ba? Kung ba isang walang kapalit. Kaya nga, yung may iba talaga, hindi talaga titigil, hangga't hindi naubos yung isang case ng beer. Oo nga At saka, hindi kasi nila ikaw ba nasubukan mo ng tumikim yan? Ako once. Si Sam ang nakainom ng beer, pero umiyak iyak ng iyak nung makainom ng isang beer. Kasi nga, napilitan siya dahil nga yung kasama niya, non-Adventist, pero nagbibenta siya ng libro. Tapos sabi, mag-tandem tayo. Tapos pumunta sila sa, yung feast? Ano nga ba tawag doon sa Tagalog? Fiesta, no? Yun, may fiesta kasi. So pumasok sila, tapos pinainom sila. Tapos ang ginawa nung una, tinapon niya. Kunwari, nainom niya na. Nakita pala siya. Binigyan ulit siya. Tapos binantayan na siya. Atay. Di syempre, nakakahiya naman. Tsaka, hindi sila taga roon. Mamaya, bubugin sila, di ba? So, napalitan daw talaga siyang uminom. Pag uwi, walang benta. Tapos, umiiyak pa. Alam mo, ayun ang natutuwa ko sa asawa ko. Talagang hindi talaga siya So, ganun ang nangyari. Natikman niya yan. Tsaka, wala namang sarap. Wala namang sarap. Di ba ang pait? Di ba, Brother JL? Nakatikim ka ba nun? Ang pait, no? Tapos pag ininom mo, parang sunog na yung, alam mo yung daanan mo na dito na yung esophagus mo. Di ba? Tapos dadaan pa sa sikmura mo, sa stomach mo na parang ang init-init. No? Ewan ko ba, ba't tuwa sila sa ganung lasa? Sana kumain na sila ang palaya. Mapait din naman. Diba? Mapait din naman. Masustansya pa, 'di ba? So yun po. So meron po tayong mga natural remedies. Kung halimbawa sa bahay ka lang. Yes. So ito po yung mga paraan, Ate Bot. Paki-discuss nga po, Ate Bot. Paano ba 'to? Natural remedies. Stop drinking alcohol entirely. Ayun. Oo, yun. Diba? Talaga, kasi dapat. iba, unti-unti muna. Ngayong linggo na 'to, 3 lang muna. Ganun ba dapat? Mahirap. Parang katulad din sa pagsisigarilyo, dapat stop agad. Kasi pagka natitikman mo pa kasi siya, so hindi na ang addiction kasi diyan, ang addictive substance diyan. Sa katulad sa sigarilyo, 'di ba, nicotine. Dito naman yung alcohol mismo na
parang nakakabigay kasi nga manluloko nga siya eh. Akala mo, masarap ang pakiramdam mo pag nakainom ka, pero hindi, di ba? So, once na natanggal na yan, the more na inalis mo na agad siya, mabilis siyang ring mawala sa'yo. Yung nicotine, ganun din. Mabilis na mawala sa system ng katawan mo. So, yung alcohol, mabilis ding mawala sa system mo. Once na stop agad, yung abrupt na pag-stop. Yun. Makakatulong yun sa'yo para tumigil ka na talaga. Yun. Tsaka nga, accept nga natin na talaga tayo ay addict na talaga sa alcohol, di ba? Accept po natin. Kasi kung hindi natin kasi aaminin yan, ay hindi talaga tayo titigil, di ba? So number 2 po, avoid certain foods like chocolate, sugar, milk, corn products, and coffee. Bakit naman i-avoid natin itong pagkain? Kasi meron siyang tinatawag na caffeine. Yan. Addictive substance pa rin siya. So, kapag kumain ka nun, parang ini-invite mo lang ulit yung sarili mo na bumalik sa addiction sa alcohol. Yun. Kasi nagkokos kasi siya na parang kakambal na siya di ba? Yung sugar, ganyan, alcohol, magkakambal na yan siya. Yung sugar, yan yan yung number one na addictive substance sa buong mundo at legal. Legal pa yan, di ba? So yun. So, tapos sabi pa dito, eat raw fruits, vegetables, and nuts. Yan. So yun. So kailangan talaga, yan na yung pamalit mo. Oo, kasi ganito, ang brain natin, na-discuss na rin yun dito, so ulitin lang natin. Ang brain natin, sabihin na natin, gumawa tayo kasi ng pathway ng habit ng addiction. So, kung ano yung addiction mo, palitan mo. Halimbawa, sabi ni Walter White, kapag ka na-addict ka sa kape, palitan mo ng natural na kape. I mean, yung, halimbawa, siningag na bigas. Di ba? Yun din, parang kape pa rin siya, di ba? O kaya naman, sinangag na buto ng okra. Ayan. Pwede pala yun? Ay, mas mukha siyang coffee talaga. Masubukan nga. Oo, pala yun? magpapatuyo ka ng okra, tapos, yung buto yung buto. Yun. Tapos, isasangag mo, dudurugin. Yun, gawin mo ng kape, papakuluan okra coffee. Alam mo lang, may corn coffee, rice coffee, di ba? May okra Marami coffee. na ngayong, di ba, na natural na coffee, di ba? Yun, papalitan mo lang yung addiction mo na yun. Kaya lang, ang kapalit nun, tutulog ka. kasi yung kape na addicting na kape, yung 3-in-1, hindi ka makakatulog. Ang mga kape naman na natural, patutulugin ka naman. Yun yung so nakaka-relax talaga siya. Oo, nakakatulong siya at nakakagaling. So, ganun po yun. Or halimbawa naman, yung chips, na-addict ka sa chips, palitan mo ng celery, ng lettuce. Kasi pag kinagat mo yan, crunchy siya eh. Kasi yun yung hinahanap ng brain mo. Yung crunchiness. So yun, papalitan mo siya. Kaya, ina-advise yung mga may addiction, kumain sila ng mga raw fruits and vegetables. Kasi, bukod sa na i-imitate nila yung addiction mo, yung nutrients nila, antioxidants kasi yan sila. Mabilis malinis yung system mo. Malilinis. Kaya ganun. Kaya ina-advise na yan ang gawin natin. Yan ang gawin. So next naman po ay quit meat in your diet. O bakit naman bawal na naman ang karne? Addictive kasi ang karne. Ayan. Yung dugo niyan, kaya masarap ang karne kasi may dugo pa siya. So kaya nga tinatawag na kosher na paraan ng paglilinis o pagluluto is because wala nang dugo yung meat. Yung walang-wala na malinis na talaga siya. So, ano namang lasa nun? Diba? Kaya naa-addict ang mga tao sa meat eating, it's because yung dugo nandoon pa. Addictive yung dugo. Kaya nga yung sabi nila yung mga vampira. Gustong-gusto yung dugo kasi nga addiction, nakaka-addict talaga yung dugo. Oo. Sample na lang yung mga meat eater mahirap mong paalisin sa meat eating Kasi nga masarap. Yun may addiction kasi doon. So kaya iwas muna kung tayo ay aalis sa mga habit natin or sa mga addiction natin, iwasan din muna natin kumain ng karne. So yun po mga kapatid. And then next po is get regular outdoor exercise. Yan. So yun po, ito yung mga natural kasi kung nasa bahay ka lang, wala kang ginagawa, tapos makikita mo pa meron ka pang naka-display na. Yung pa nakakatawa yung mga bahay ngayon, may mga display na mamahaling mga alak. Di ba, ewan ko, naka-display lang siya.
Di kasi parang ano yan status quo. Oo, sa bagay. Alam mo yun? Oo. Pag may bumisita, wow, merong mamahaling to rich, di ba? So yun, so pas maganda, kung halimbawa, kumbaga kung magiging regular exercise mo, meron kang regular na ginagawa, nadadivert po yung inyong attention. Tsaka yun, papalakas din ng ating brain, ng ating pong katawan. Tapos, maaarawan ka pa, di ba? Makakalanghap ka pa ng sariwang hangin, makakapag-isip ka ng maayos. Maiisip mo na kung mas mabuti pala ang ganito kaysa ginagawa mo na doon ka sa mga lugar na maraming usok, na maraming ilaw na iba't ibang kulay ng ilaw. Tapos may mga umiinom, ayan. Oo, tsaka alam mo ba, Liz, makakatulong ang sun and air, fresh air sa detoxification. Kasi nga, sila, cellular level yung pagki-cleansing nila. Yung infrared sa sun, nako, ang galing yan. Alam mo ba yung mitochondria natin sa ating cells, yun, kapag naarawan tayo, gumagawa pala siya ng sarili niyang melatonin. Kasi nga, nag-work siya So, kailangan niya ng cooling system. Siya mismo ang gagawa sa araw, pag panahon ng maliwanag. Sa gabi naman, ang pineal gland natin ang nag-produce naman ng melatonin. So, pag walang araw, hindi makakaproduce yung mitochondria natin ng melatonin. At saka, dagdag ko lang ate Buto, di ba pag nagpapaaraw ka, syempre pagpapawisan ka. Isa kasi yun sa way para ma-release po yung toxins natin sa ating katawan. So, kung may mga alcohol pa dyan sa sistema mo, sa dugo mo, sa bloodstreams mo, so kung pagpapawisan ka through exercise, through sunlight, so marirelease, mababawasan yung level, di ba ate Bot? Tama. So, isa po yan sa paraan. And then also, drink a lot of water. Yun nga, kasi nga, ang alcohol ay isang diuretics. So, maaaring mawala po yung ating mga electrolytes, katulad po ng potassium, ng sodium. So, papalitan po natin yun. Tama. Yun, ang maraming tubig. Yung transparent po na tubig. Oo. Hindi yung yung walang kulay. Yung wala pong kulay. Ayan. And then ito steam bath, ate Bot. Paano ba to yung mga hydrotherapy? Ito alam mo ito Dito ka dalubhasa, eksperto ka dito Paano ba to ginagawa sa mga merong alcohol withdrawal? Ayan. Alam nyo ba, pareho yan sa pagka-addict sa tao dito, sa sigarilyo, sa alak, sa substance, yung mga addict sa mga substance, alam mo yun. Alam na natin yun, So yun, mga drugs, yan. Ang steam bath ay napakalaking tulong, no? Alam niyo po ba yun? Kasi since na minsan may iba ayaw magpapawis or ayaw mag-exercise, tinatamad. Diba? Kasi pagka na-anxiety or nade-depress, kasama yun sa symptoms ng withdrawal So, wala ka nang ganang kumilos, ayaw mo na. So, pinakamaganda, maglubog ka sa tubig. Ayan, mainit na tubig na may asin. O kaya naman, Epsom salt. Yan. Nakakatulong din kasi sa skin yung Epsom salt. Nabibili yun, Epsom Diyan lang salt? sa online. Marami. Okay. Oo, sabihin mo lang, Epsom para kasi salt. social Epsom Oo, salt. yan. Magnesium kasi siya. Yan, maganda yun. So, ka doon. 30 minutes na nakababad ka ng mainit. Yung mainit na kaya ng katawan mo, dapat meron kang plangganang malaki para kasya ka, o kaya naman drum. Or halimbawa, kung may pera ka, bumili ka ng collapsible bathtub. Yan. So yun, magano ka doon ng 30 minutes. Kahit maglagay ka lang din ng yelo sa ulo mo or sa leeg mo, pero hindi naman yun hindi yun masyadong delikado. Napaka lang yun, convenient pati. Kasi para ka lang naman naliligo sa hot spring. Ganun lang yun. Yan. So, kung gusto ninyo, pumunta kayo ng Laguna, magpa-hot spring kayo. Diba? Ganun yun. Nagtatanggal kasi siya ng toxins. Imbis na parang nagpapapawis sa pamamagitan ng tubig. Ganun yun. At saka yung circulation ng dugo ninyo, gaganda. At yung pagka nagsusirculate ng maganda ang dugo ninyo, marami sa mga sirang tissues or mga sirang organs or ating mga systems, maaayos yun ng dugo natin. 'Di ba? Kasi ang dugo natin nagdadala ng nutrients, tsaka nagre-repair. So, yun po. At nagtatanggal ng basura. So, tatanggalin niya yung mga alcohol or nicotine sa katawan natin.
So yun po mga kapatid, ito po ay ilan lamang po sa mga pwede nating gawin kung meron tayo mga alcohol withdrawal symptoms o yung mga tao po na nag-under po ng detoxification. So ito lang po yung mga ilan lang po na mga paraan, pwede po natin gawin ito sa bahay. And then yung mga ibang mga mga paraan, mga programs na meron sa mga rehabilitation center, kung tayo po ay nakakaranas naman kung sobra o severe po yung ating symptoms na naranasan na talaga namang delikado na sa ating pong kalusugan or sa ating pong pangangatawan. So may dagdag lang ako sa hydrotherapy, no. Ang isa din to sa magandang gagawin nyo, yung hot and cold bath, steam bath. Ginawa ko yan dun sa isang ano ang tawag dito, spa na nagpunta ako noon. Meron silang ang ganda, ang laki ng bathtub nila na mainit at malamig. Alam mo, nagpabalik-balik ako doon. Kasi nakaka siya sa brain, parang shock. Alam mo yun? Isi-shock mo yung katawan mo para bumalik sa wisyo. Alam mo yun? Ganun. So, maganda yung hot and cold para mabalik sa wisyo yung ating maging sober tayo. So, yun po. Kung meron kayong ganung alam yung spa, yun, pumunta kayo. Makakatulong yun, yung hot and cold na paliligo. So, yun po mga kapatid. Maraming salamat Ate Bot sa inyong explanations. So, ito lamang po ay mga iilan lamang sa ating mga advice. So, meron po tayo ditong encouragement sa ating mga manonood. So, sabi nga po dito, only in Christ's strength you can be strong to resist the temptations which assail you. Plead with God for forgiveness. Accept Christ as your Savior and ask Him to make you a new person. If you are determined to stand true and cry to Him moment by moment as His little child, He can help you overcome. So talaga po napakahirap po kung magdi-decide po kasi tayo halimbawa na tatalikuran na po itong mga ganitong pong mga gawain, mga vices po, mga bisyo, ay talaga pong kailangan meron tayong determination. O tawag dito, meron tayong firm yung ating decision. And especially po dapat ay talaga tayo ay tawag dito nakakapit po sa ating Panginoon. Kasi talaga sa totoo lang po talaga ang temptations po sa ganitong mga klaseng mga addiction talaga ay mahirap po talaga siyang i-overcome ng sarili mo lang. Pag ikaw lamang po So, meron po kaming iiwan sa inyo ng mga verses galing from the Bible to 2 Corinthians 12:9. Ang sabi, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Biro nyo, ang grace ng Panginoon ay sapat na sa atin para paglabanan natin yung ating mga weakness. And then, sabi nga po sa Isaiah 40:28-31, do you know not? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ang ganda po Ganda, no? Ganda kaya nga pagka ng panghihinaan ng kalooban at parang alam nyo hindi nakakayanin. So yan ang verse na yan. Isaiah 40:28-31. Ate Bot, meron ka pang Okay na? So yun po mga kapatid, tayo po ay dumako na muli sa pagtatapos po ng ating pong program about sa health ayon sa kasulatan gabay sa kalusugan. And maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood. And patuloy po kayo sumabaybay dahil after po nito ay ayon naman sa gabay sa kabataan naman po. Yeah. So meron ka po bang babatiin, Ate Bot, pasasalamatan po? Ayan, si Brother Bong Cleophas. Magandang hapon din sa inyo, kapatid. Si Sister Escabusa. Tangilon, si Sister Maris. Good afternoon, Sister. Thank you sa pag-support. Ganun din. Hello, Cathy. Kumusta? Thank you. Si Sister Cathy, good afternoon. Sino ba to? Si Early 7, Strikeland. Magandang hapon po. Ito talaga, hindi nawawala to. Laging present to. Thank you, brother. Perfect attendance lagi ito. Maraming salamat sa iyo. And, Marilyn Lacerna. Juan ba yan? Juan. Yun. So,
Thank you, sister, Kamusta? sa heart. Heart din. So, heart ka rin. Eddie Aguilar, good afternoon po to everyone. Brother. And, okay na, ayun. So, yung maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay at tumutok po sa ating programa. Next week po ay meron naman tayong panibagong pag-uusapan topic. Siguro, maaaring ito naman, kami naman. Mga babae naman. Oo. Diba karamihan naman kasi itong pinag-uusapan natin, karamihan lalaki. Huwag kayong tumanggi. Mga lalaki yan. So, sa sunod naman po yung mga kababaihan. Ating pong pag-usapan ng ating reproductive health. Diba? Sana meron tayong ma-invite Ma-invite na mga expert regarding sa ating reproductive health. So, maraming salamat po at magkita-kita po muli tayo next week. Ganito pong oras muli, 1:00 hanggang 2:00. At tayo po ay bibigyan po ng ating closing prayer po ng ating kapatid na si Ate Bot Patalinhog. So, sige, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat. Muli, nagpapasalamat kami sa binigay niyo po sa aming topic para po makatulong sa aming mga kaibigan, mga kapatid na mga alipin ng alkohol. Tulungan mo po sila, Panginoon. Alam ko po na at naiisip din namin na sila ay mga hindi nila ito gusto na manatili dito sa ganitong kalagayan. Kaya Panginoon, please free them. At naniniwala po ako na ang kapangyarihan mo ay higit kaysa sa mga addiction. Salamat po sa biyaya at pagpapala mo sa bawat isa sa amin. At dinadalain ko rin po na pagpalain niyo po ang mga nanood po sa amin at nawa ay marami pa pong makapanood. Ang lahat ng ito ay aming hiling at dalangin sa banal at matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay